Tumayo na po tayo, tayo po'y mananalangin. Ama, na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Sa pananampalataya ay patuloy po kaming tumatawag sa iyo upang magtanaw ng napakalaking utang na loob na sa halos 1 linggo na pinayagan mo pong lumipas sa aming buhay. Alam namin, Ama, na hindi po kami karapat-dapat dahil kami ay hindi pa rin nakakatugon sa kabanalang hinahanap mo po sa amin. Gayunpaman, buong kababaang loob kami na lumalapit sa iyo at nakikisuyo na naway patuloy mo po kaming tanggapin at pakinggan. Patuloy mo po kaming patawarin sa aming mga nagawang kasalanan.
Yahuwah na aming Diyos, maraming salamat po sa paggagabay at pag-iingat mo po sa amin. Patuloy naming tinatanggap ang mga pagpapala at biyaya ukol sa buhay na ito. Higit po sa lahat, ang napakahalagang pananampalataya na ikaw lamang po ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng lahat. Dahil po sa pananalig na ito, Ama, ay malakas ang aming loob na harapin ang anumang bagay at mga pagsubok sa buhay. Sumasampalataya po kami na palagi kang nakatunghay at nakahanda na tumulong at umalalay sa iyong mga lingkod na patuloy na naninindigan sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Aming hinihiling, dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita. Yahuwah na aming Diyos, hinihiling po namin na muli mo pong tanggapin ang aming mga nakayanang abuloy, patuloy na makatulong sa gawaing pagpapalagana at pagpapatibay sa iyong mga anak. Pakigabayan mo po ang maghahayag ng iyong mga salita at maugnay kaming palagi sa diwa ng Panginoong Yahushua. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling, Ama, tanging sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na siyang aming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, sa ating pong paglalakbay ng ating pananampalataya, ang pag-unawa sa pag-ibig sa Diyos ay totoo pong napakahalaga. Ang mga kasulatan ang magpapaalala sa atin na ang pag-ibig sa Diyos ay ang matibay na batayan at pundasyon po ng ating kaugnayan sa Kanya. Ngayon, susuriin at titingnan po natin kung ano ang sinasabing paulit-ulit at binibigyan diin ng kasulatan. Iyan nga po ang tungkol sa pinakamahalagang bagay, ang pag-ibig sa Diyos. At kung papaano po natin maipapakita ang ating pag-ibig at pagmamahal na ito sa Kanya. Kaya buksan po natin ang ating puso at ating isipan upang lubos po nating maunawaan yung lalim ng pag-ibig na Kanyang inaasahan sa ating mga kapatid. Kaya magsimula po tayo sa ating pag-aaral ngayon. Paano po inilarawan ng Apostol Pablo ang magiging kapaligiran ng mga tao sa mga huling araw? Basahin po natin sa next slide.
Sa ikalawang Timoteo 3, 1 hanggang 5, ganito po ang ating mababasa. Dadapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mawalang turing, mawalang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabagis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, dadapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Paano po inilarawan ng Apostol Pablo ang magiging kapaligiran ng mga tao sa uling araw? Inaisa-isa po sa atin. Ang ating kapaligiran sa ngayon ay magiging panahong mapanganib. Kaya itinakda po ng Biblia itong panahong mapanganib sa mga huling araw. Ang mga kadahilanan po ng pagiging mapanganib sa huling araw ay dala po ng iba't ibang pag-uugali ng mga tao. Kaya kung atin pong mapapansin, ang mga tao po sa ngayon ay nawalan na, gaya ng sabi sa talata, nawalan na sila ng katutubong pag-ibig. Yung innate, yung inborn nature of man to have love is gone. Nawala na po eh. Kaya kung meron man silang natitirang pag-ibig, ay ang pag-ibig sa kanilang sarili. I think narinig na po ninyo, yung umiibig sa kanyang sarili, tatatlong tao lang po ang importante sa kanya. Yung me, and I, and myself. Yun lang po ang importanteng tao sa kanya. Ano pa ang sabi? Wala silang pag-ibig sa kanilang kapwa. Kulang sila sa pakikipagkapwa-tao. Wala silang habag, wala silang pakiramdam sa paghihirap o pagdurusa ng kanilang kapwa. Ang sabi nga, wala silang empathy sa kanilang kapwa. Kaya po, ano ang ugali ng mga walang pag-ibig sa kapwa? Ayan, nandiyan na. Mayayabang, mga pagmalaki, mapagtungayaw sa kanyang kapwa, walang turing. Ano ibig sabihin? Walang konsiderasyon. Ano pa? Palabintangin. Wala silang pag-ibig, sabi, sa kanilang mga magulang. Kaya nga ang sabi, ang banggitin, masuwayin sa magulang. Kaya kung iniibig mo ba at iginagalang mo ang iyong magulang, kukutsain mo ba sila? Papayagan mo ba na kutsain ng ibang tao ang iyong sariling magulang? Ano pa ang kanilang iniibig liban sa kanilang sarili? Sabi diyan sa lapi. Seems like there's not enough. Gagawin ang lahat ng anumang bagay, kahit labag sa batas, kahit pagsamantalahan ng kanyang kapwa, makuha lang yung kanyang ininanais sa lapi. Ano pa? Maibigin sa kalayuan. Kaya makikita natin lalo sa weekend, puno yung mga bars. Until the wee hours of the morning. Sayawan dito, inuman dito, at mga iba pa. Kasama din dyan yung kawalan ng pag-ibig sa mabuti. Ano po ba yung mabuti ayon sa Biblia? Ang sabi yung kautusan, banal, ang utos banal, matwid at mabuti. Wala yan. Wala sa kanila yan. Sagabas ang utos ng Diyos sa buhay nila. Wala silang panahon. Aksaya lang sa buhay nila yung mga salita ng Diyos. Ano pa ang mabuti? Sabi doon sa Salmo, ang mabuti ay yung Panginoon. Si Yahuwah, mabuti. Ito ang isang pinamalaking dahilan ng pagiging mapanganib sa mauling araw, yung kawalan
ng pag-ibig sa Diyos. Yan po ang root cause, mga kapatid. Yung kawalan ng pag-ibig kay Yahuwah. Pero sa atin po, kailangan natin pagtuunan ng pansin at ating pagbutihin yung pag-ibig po natin kay Yahuwah. Hindi lamang basta pag-ibig, kundi yung pagtaas ng uri ng ating pag-ibig kay Yahuwah. E gaano po kahalaga ang ibigin at mahalin si Yahuwah? Basahin po natin sa next slide. Sa first verse po, ganito po ang ating mabasa. Mateo 22:37-38. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Basahin po natin sa version. Sumagot si Yahushua, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Gaano po kahalaga ang ibigin at mahalin natin si Yahuwah? Sabi, pinakamahalaga. Sapagkat ang utos na ibigin, mahalin si Yahuwah, dakila po yan. Sa kahalagahan ng utos na ito, sinabing ito'y pangunang utos. Unang utos. Ano ibig pong sabihin? Wala nang papantay. Wala pang hihigit sa utos na ito. Iibigin at mamahalin natin sa Yahuwah nung ating buong pagkatao. Kaya nga sabi dyan buong puso, buong kaluluwa, yung ating buong pagkatao mga kapatid, our whole being. Pag minahal natin, pag inibig natin ang Panginoong Yahuwah. Kaya kailangan po nating pagsikapan yung lahat ng mga bagay patungkol po kay Yahuwah. Upang maabot natin ang mataas na uring pag-ibig kay Yahuwah. Pag-ibig po ng ating buong pagkatao. Ano po ang isang kahayagan ng ating pag-ibig at pagmamahal kay Yahuwah? Basahin po natin sa next slide, mga awit, 21 kasi sa kanyang 14. Ganito po ang nasusulat. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Ano pong isang kahayagan ng ating pag-ibig at pagmamahal kay Yahuwah? Kinikilala po natin yung pangalan ng Diyos na ating iibigin, pangalan ng Diyos na ating pong mamahalin. Inaalam natin at sa ngayon, alam na natin yung pangalan po ng ating iibigin at mamahalin. Meron po ba kayong nakakita na sinabihan nyo, mahal na mahal kita, iniibig kita? Ano nga ulit ang pangalan mo? Meron po bang ganoon mga kapatid? Wala. Pag inibig natin, kilala natin. Mas lalo na sa ating Panginoong Yahuwah. Mahal natin ang Panginoon. Alam natin ang kanyang pangalan. Kaya hindi po pag-ibig sa Diyos. Hindi po pag-ibig kay Yahuwah yung ikaila, yung kutyain, yung kanyang pangalan. Hindi po. Kaya yung tunay na pag-ibig sa Diyos, alam po natin yung kanyang pangalan. Buong pagsasampalataya, walang pag-aalinlangan. Yahuwah nga po ang kanyang pangalan. Hindi Yahweh, hindi Jehovah. Yahuwah po ang kanyang pangalan. Pinapahalagan natin yung pangalan ng Diyos para sa atin po kapagkat iniibig natin siya at minamahal natin siya. Ano ang katunayan na binibigyan pansin ni Yahuwah ang pagkilala, ang paggalang at pagbibigay halaga sa kanyang pangalan? Nandiyan sa talata, may pangakong ano po? Kaligtasan. Si Yahuwah, alam natin, tapat siya sa kanyang mga pangako. Kaya kung sino man ang may kagustuhan ng kaligtasan, ang unang hakbang ay kilalanin niya yung pangalan ng Diyos. Yahuwah po ang kanyang pangalan. Bakit nais ni Yahuwah na tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya? Bakit po? Basahin po natin sa next line. Mga awit 100,
3 hanggang 4 po, ganito po ating mababasa. Alamin ninyo na si Yahuwah ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may magpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Bakit nais po ni Yahuwah na tayo makipag-ugnayan sa Kanya? Sapagkat siya po yung ating manlalalang. Kilikilala po natin si Yahuwah, siya po ang lumikha sa atin. Bilang si Yahuwah po ang lumalang sa atin, ito ang nagbibigay sa atin ng ating kaugnayan kay Yahuwah. Nais ni Yahuwah na magkaroon siya ng bahagi. May kinalaman siya sa ating buhay at sa ating pong pamumuhay. Kaya sa talatang yan, inuutosan tayong magpasalamat sa Kanya. Ano lang po ang ibig sabihin na magpasalamat sa Kanya? Ibig lang sabihin ng mga kapatid, meron siyang ginagawang mabuti para sa atin. Mabuting mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. At sa ating pagpapasalamat, nagpupuri tayo, gamit-gamit natin at sinasambit po natin yung Kanyang pangalan. Ano nga po ulit ang pangalan ng ating Diyos, mga kapatid, na dapat nating ibigin, na dapat nating mahalin? Pangalan niya, Yahuwah. Sapat na po ba ang makilala at kilalanin ng pangalang Yahuwah upang ipakita at ipahayag natin ang pag-ibig sa Kanya? So next slide po, ganito po ang ating mabasa. Basahin po muna natin yung unang verse. Mateo 15:8. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Ngunit o dadapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sapat na ba po ba ang makilala at kilalanin yung pangalang Yahuwah upang ipakita at ipahayag natin ang pag-ibig sa Kanya? Ay, hindi po. Yung bahay ng Diyos, sabi diyan, iginagalang, pinupuri yung Kanyang pangalang Yahuwah. Anong problema? Wala silang pag-ibig sa kanilang puso, kaya malayo yung puso sa Kanya. Wala silang tunay na pag-ibig kay Yahuwah. Ano nga sabi nga doon? Lip service lang po yan. Masabi lang, mabanggit lang na alam nila ang panong Yahuwah. Anong tunay na kahayagan ng ating pag-ibig kay Yahuwah? Ituloy po natin sa unang 1:5-3 at unang 1:2-3-4. Dahil ang tunay, kita niyo adjective? Ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang mga nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Ano po ang tunay na kahayagan ng ating pag-ibig kay Yahuwah? Ay pinatutunayan po natin ito ng ating paggawa o pagsunod sa kanyang mga utos. Kasama po yan doon sa pagpupuri at pagkilala sa kanyang pangalan. Kaya po yung pag-ibig kay Yahuwah, hindi po yan nagsisimula, hindi po yan natatapos sa pagkaalam lang ng kanyang pangalan. Hindi po. Hindi yan nagsisimula, hindi yan natatapos sa pagkilala at pagpuri sa kanyang pangalan. Hindi po. Ang true and real essence ng pag-ibig kay Yahuwah ay yung pagtupad po ng kanyang mga utos, yung pagpapasakop sa kalooban po ni Yahuwah. Kaya tunay po na kailangan natin na pag-aralan yung mga banal na kasulatan upang palaman po natin at matuklas natin yung kanyang mga utos. Malimit natin na babanggit sa pagsamba yung mga Beryano. Inaalam nila ano ba talaga ang tunay na kasulat. Ang tanong ba, inaalam ba nila yung nakasulat just for the sake of na malaman? Ay, hindi po.
Inaalam nila para malaman nila ano ang tamang utos at ang anong tamang marapat na utos na yun na dapat sundin. Kaya pag pinag-aaralan po natin, inaalam po natin yung makapagbibigay kasiyahan sa Kanya. Inaalam po natin yung makapagbibigay lugod sa Kanya. Ano pa? Inaalam din natin yung mga bagay na kinamumuhian niya. Yung mga nakagagalit sa Kanya. Yung makapagbibigay hapis sa Espiritu Santo. Kaya gusto nating malaman kung ano nakasulat. Kaya ang tunay po na kumikilala at umiibig kay Yahuwah, nakatalaga ang kanilang puso kay Yahuwah. Their hearts are fully committed to Yahuwah. Gaano po kahalaga kay Yahuwah na ang puso ng mga kumikilala at umiibig sa Kanya ay ganap na nakatalaga sa Kanya. Basahin po natin sa next slide, ikalawang Kronika, 16:9. May dalawa pa itong version dyan. Sapagkat ang mga mata ni Yahuwah ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakda sa Kanya. Basahin natin isang version. Sapagkat nakatingin si Yahuwah sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Tanong, gaano po kahalaga kay Yahuwah na ang puso ng mga kumikilat at umiibig sa Kanya ay ganap na nakatalaga sa Kanya? Ang sabi diyan, hinahanap po ni Yahuwah. Sino? Yung mga taong nagtataklay ng sakdal na puso sa Kanya. Ano ba yung puso? Sumasagisag po yan sa ano? Sa pag-ibig. Si Yahuwah po ay nakakakita sa puso ng mga tao. Walang may tatago. Walang maililihim kay Yahuwah. It's not gonna happen. Kaya hinahanap ni Yahuwah yung mga taong may tapat na puso sa Kanya. Tapat na puso. Tunay. Tunay na umiibig sa Kanya. Yung totoo. Yung hindi pag-ibig na mapagkunwari. Hindi yung pag-ibig na plastic. Hindi po. Kaya, kung matatandaan niyo yung previous verse, ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos. Ano po? Sinungaling. Ay, hindi totoo. Mapagkunwari. Kaya ano po ang pangakong gagawin ni Yahuwah na tapat na sumusunod sa kanya? Ang sabi, palalakasin. Hindi siya panghihinaan. Sino po ang isang mabuting halimbawa na tunay na umiibig sa Diyos? Sa next slide po, ganito po ating mabasa, two versions po ng verses. Magawa 13:22 at ng AB Tag 78 and 13:22 ng MBB. At nang siya'y alisin niya, sinabi po, si Yahuwah po, inalis po yung Haring Saul. At nang siya'y alisin niya, ay binangon niya si David upang maging hari nila. Na siya rin namang pinatotohanan ko niya at sinabi, nasampungan ko si David, na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. Yun ang keyword. Gagawa ng buong kalooban ko. Let's pick up this next verse. At nang siya alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang magari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse, ay isang lalaking aking kinaluludan. Ito po ang keyword, na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Sino pong isang mabuting halimbawa na tunay na umiibig sa Diyos? Si David. Matapos alisin ng Diyos si Saul sa pagiging hari, pinili siya ng Diyos. Bakit po? Sapagkat kinalulugdan siya ng puso ng Diyos. Anong ibig sabihin? Mahal ng Diyos si David. Bakit nalulugod at mahal ng Diyos si David? Kaya na binasa natin, sapagkat siya'y handang sumunod sa lahat ng nais ng Diyos. Handa siyang gawin yung buong kalooban ng Diyos. Kaya pag sinabing handa, hindi nagdadalawang isip bago sumunod. Hindi ba isipin, ano kaya?
Paano kaya? Hindi ganoon. Handang sumunod sa lahat at buong kautusan ng ating Panginoong Yahuwah. Gaya din yan ni Abraham. Nung inutusan siyang ihandog yung kanyang anak na susunugin, handa o hindi? O hindi? Handa. Hindi nagdalawang isip. Ganyan ang pagsunod dapat natin sa ating Panginoong Yahuwah. Ganyan din ang sinabi ng Diyos patungkol kay David. Kaya mahal ng Diyos si David. Kaya ang puso ni David ay tunay at totoong nakatalaga po kay Yahuwah. Tanong, bakit na lang po ganun? Ang pagkalugod ng Diyos kay David. Bakit kaya? Sapagkat nakita ng Diyos yung pahayag ni David sa Diyos, yung tunay tapat na pag-ibig. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan po ng kanyang mga isinulat dun sa aklat ng mga awit. Palay ko, nakikita niyo yung mga awit. Ano po ba nasa aklat ng mga awit? Iawit yun ng pagpupuri sa Diyos. Nandun po ko yung nakasulat yung panalangin pagpupuri sa Diyos. Yung kanyang pagpakubaba at sa paghingi niya ng tawad sa Diyos sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kaya mahal ng Diyos eh. Si David, kitang-kita niya yung puso ni David nakatalaga sa kanya. Paano naman po ipinahayag ni David ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos matapos na papatunayang siya ay nagkasala? Opo, nagkasala si David. Alam natin yun. Pero paano pinahayag ni David yung kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos? Basahin po natin mga awit 51:1, 3 hanggang 4 po. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahan loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking pagsalangsang. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga kasalanan at pagsalangsang. At ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo. Sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Upang ikaw ariing ganap para pag nagsasalita ka at naging malinis pag umahatol ka. Paano po ipinahayag ni David ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos matapos na mapatunayan siya ay nagkasala sa kanya? Kinilala niya yung kanyang pagkakasala. Yung pagkakasalang hayag na hayag sa kanya. Yung hindi siya nagdahilan. Hindi siya gumawa ng kung anong aliba. Hindi po, kinilala niya. Siya yung nagdadalamhati. Teka muna, may nagdalamhati po bang iba? Meron. Nagdadalamhati sila sa kanilang kasalanan. Pero ano ang dahilan? Kaya sila nagdadalamhati sa kanilang kasalanan. Nangangamba sila. Na ano po, nawawala yung pagpapala sa kanila na yuwa. Nababahala sila baka matanggap ang parusa ni Yahuwah sa kanila. Ito po ay karaniwang likas ng tao. Pero si David, nagdadalamhati po siya sa kanyang kasalanan sapagkat ang kanyang kasalanan ay laban kay Yahuwah. Yung kanyang kasalanan, nagbibigay dalamhati sa Espiritu Santo. Wala na pong iba. Wala na siyang dahilan, kaya siya humihingi ng tawad. Alam niya, isa lang, nagkasalat siya laban kay kanina po, kay Yahuwah. Ano po ang hiniling ni David sa Diyos? Matapos po ang kanyang pagsisisi. Basahin po natin sa next slide, Salmo 51:9 hanggang 11 po. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy, palayo sa inyong piling, at inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niya po sanang bawiin. Ano po ang hiniling ni David sa Diyos matapos sa kanyang pagsisisi? Ang sabi niya huwag siyang paalisin, huwag siyang itaboy sa piling ni Yahuwah. Kapag itinaboy, ibig lang po sabihin, hindi ka na pwede bumalik. Wala ka ng pagkakataong bumalik pa sa piling ni Yahuwah. Ano pa ang kanyang hiniling? Hiniling niya ng likaan siya ng busilak na puso. I think it's a pure heart.
Pusong tunay na tapat na umiibig at nagmamahal kay Yahweh. Kita niyo yung hiling niya? Yung pag-ibig niya kay Yahweh. Kaya sa kanyang panalangin, binigyan ni David ng higit na pagpapahalaga yung makapiling niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kita niyo yung priority ni David? Si Yahuwah po ang priority na David. Kaya ganyan din po sana tayo, mga kapatid. Ganyan din po sana ang ating prinsipyo, ang ating stand, ang priority natin lagi at sa lahat ng pagkakataon, si Yahuwah po. Priority po natin lagi yung mga utos niya, yung kalooban niya na dapat natin sundin. Ano pa po ang kanyang hiling? Sabi niya, huwag bawiin sa kanya ang banal na espiritu. Nakita ni David nung nangyari kay Haring Saul. Yung dating hari na kanyang pinilitan. Nang bawian ng Diyos ng Espiritu Santo. Itinaboy ba si Haring Saul? Opo. Tanong, nakabalik ba si Saul? Hindi na po. Kaya nakita niya yung masamang pangyayari kasi buhat ng bawiin ng Diyos ang kanyang espiritu. Pero iba ang kaso ni David. Nagkasalaman si David, pinakinggan ng Diyos yung kanyang panalangin na huwag bawiin yung banal na espiritu sa kanya. Para naman sa atin po mga kapatid, ang Espiritu Santo, gaya mabasa sa Efeso 1:13, yung Espiritu Santo po tatakpo ng ating pagkakahirang sa atin. Anong katunayan mga kapatid? Na nasa atin ang Espiritu Santo. Tanong natin, gaano na po ba karami yung ating natutunan ngayon? Compared noon pa na hindi natin alam. Ay, ang dami. Mga bagay na sa atin lang inihayag yung tunay at dalisay ng mga salita ng Diyos. Ating natutunan yan. At tunay at matwid, hindi twisted. Tunay at matwid na aral na ating dapat sundin. Kaya, ano po ang naramdaman ni David? Nang siya ay nasa piling ng Diyos. Basahin po natin sa next slide, Salmo 16, 5, 8 at 11 po. Yahuwah, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko ay inyong ibinibigay. Kinabukasan ko ay nasa inyong mga kamay. Yahuwah, palagi ko kayong iniisip. At dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling niyo, aking matatagmuan ang ligayang walang hanggan. Ano po ang nararamdaman ni Yahuwah, ni na David, nang siya po ay nasa piling ng Diyos? Ay, hindi lamang si David, pati tayo. Kapag nasa piling tayo ni Yahuwah, kapag naging bahagi ng buhay natin si Yahuwah, palagi natin siyang naiisip. Parati natin siyang naaalala. Bakit po? Sapagkat lagi natin siyang kasama. At kapag ating laging kasama si Yahuwah, hindi tayo natitinag mga kapatid. Kung ano man ang dumating sa ating buhay, hindi tayo matitinag. Bakit po? Ang Diyos ang ating kasama. Meron ba mga taong ayaw lang maging bahagi ng buhay nila sa iyo? Meron. Marami. Anong ibig sabihin? Ayaw nila ng utos ni Yahuwah. Ayaw nilang maturuan. Ayaw nilang maituwid. Ayaw nilang masansala sa kanilang ginagawa. Pero iba tayo mga kapatid. Naiba tayo. Gusto natin maging bahagi ng buhay natin si Yahuwah. Gusto natin ang kanyang pagtuturo. Gusto natin ang kanyang pagtutuwid kung tayo nagkakamali. Kaya kapag nasa piling tayo na iyo mga kapatid, okay, naging bahagi na ng buhay natin si Yahuwah, si Yahuwah po, si Yahuwah po ang magiging lahat po sa ating buhay. Ipagkakaloob niya sa atin yung lahat ng ating pangangailangan hanggang sa ating kinabukasan. Matindi. Matinding pangako yan mga kapatid. Para sa atin, sino yan? Kapag bahagi ng buhay mo ang ating Panginoong Yahuwah. Kaya sa dahilan tinuro kay David, yung landas patungo sa buhay ng kasiyahan, ramdam na niya. Ramdam na niya yung ligayang walang hanggan
na masusumpungan niya lamang kapag kapiling niya si Yahuwah doon sa langit. Kaya ano po nararapat nating gawin mga kapatid? Upang ipakita po natin yung ating pagnanais sa Diyos. Next slide po, Jeremias 29:13-14 po. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Oo, tutulungan kayo at ibabalik mula sa pagkabiyak. Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Ano po ang nararapat nating gawin upang ipakita ang ating pagnanais sa Diyos? Sabi, lumapit tayo ng buong puso, ng may pag-ibig. Lumapit tayo sa Kanya ng buong pagkatao. Ang pangako niya ay para kanino po ba? Yung kanyang pangakong pagtulong, doon lalapit sa Kanya. Sino sa mga lalapit sa Kanya? May qualify. Kinwalify na. Yung lalapit ng buong puso. Kaya ito po yung paanyaya ni Juan na lumapit tayo sa Kanya. Paano po ba yung paglapit kay Yahuwah? Sa pamamagitan po ng pagtawag sa pananalangin. Tanong, tumatawag po ba tayo mga kapatid? Nananalangin pa ba tayo? Malaking bahagi po ba ng ating buhay na pang-araw-araw yung pagtawag, yung panalangin kay Yahuwah? Sa kasaganaan, sa kasalatan, mananalangin tayo mga kapatid. Sa kalwanan, sa kagipitan, mananalangin tayo mga kapatid. Tatawag tayo sa ating Panginoong Yahuwah. Kaya tinuturuan tayo ng ating leksyon. Maging mapanalangin tayo. Lalo na sa ating panahon na mapanganib, na pulos, kahirapan. Mas lalo nating kailangan ang paggabay at pagtulong ng ating Panginoong Yahuwah. Anong kanyang pangako? Diringgin niya tayo. Makikinig, pakikinggan niya po yung ating panalangin sa Kanya. Anong kanyang pakikinggan mga kapatid kung hindi naman tayo nananalangin? Kaya maging bahagi po ng ating buhay, araw-araw, sa lahat ng pagkakataon, tatawag tayo sa Kanya. Hindi lang po para humingi ng ating pangailangan, tatawag tayo sa Kanya para magpuri, sumamba, bigyan ng karangalan yung Kanyang pangalan. Pangalan niya po, ano po? Yahuwah. Ano po ang dapat natin ngayong hilingin at ipanalangin kay Yahuwah? Next slide po sa Salmo 27:17-8. Iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Yahuwah, ang mag-aalaga sa akin. Dinggin niyo, Yahuwah, ang aking pagtawag, kahabagan niyo ako, at sagutin ang aking dalangin. Yahuwah, hinipo niyo po ang aking puso na lumapit sa inyo. Kaya narito ako, lumalapit sa inyo. Ano po ang dapat nating hilingin at ipanalangin kay Yahuwah? Huwag niya tayong iwanan. Huwag niya tayong itaboy. Huwag niya tayong paalisin sa kanyang presensya. Mga magulang, yung ama at ina, di ba sabi nga matitiis ng anak yung kanyang magulang. Pero yung magulang, hindi niya matitiis yung kanyang anak. Kaya sa talatang ito, hindi iiwan na magulang kanya sa kanilang pagmamahal at kanilang anak. Pero kung magkagayan mga kapatid, mas lalong hindi tayo iiwan ni Yahuwah bilang kanyang mga anak. Siya po ang mag-aalaga sa atin. Kaya, pag nanalangin tayo, pag lumapit tayo nakikiusap sa Kanya, hilingin natin. Hipuin niya po ang ating puso. Mahabag siya sa atin na dinggin at sundin ang mga dalangin natin sa Kanya. Ano po ang ninanais na iyon na makamit?
ng kanyang unang bayan, maging sa bayan niya sa ngayon. Tayo po yan. Sa mahuling talata ating babasahin, sa Exodo po 9:16, Roman 9:17 po. Pero pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para makita mo ang kapangyarihan ko at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Sapagkat ayon sa kasulatan, sinabi ng Diyos sa Paraon, pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para maipakita ko ang kapangyarihan ko sa pamamagitan mo at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Ano pong ninanais ni Yahuwah na makamit ng kanyang unang bayan, maging sa bayan niya sa ngayon na tayo po yan? Sa pamamagitan po natin mga kapatid, makilala yung pangalan ng ating Diyos. Makilala po sa buong mundo yung pangalang Yahuwah. Makilala po yung kanyang kapangyarihan at ang kapangyarihan po ng kanyang pangalan. Naway, natuto po tayo ng malaki sa ating napag-aralan ngayon. Basbasan po sana tayo at kaawaan po tayo ng ating Panginoong Yahuwah na ating Aba po. Tumayo po kayo at tayo po'y mananalangin mga kapatid. Panginoon, po namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat. Salamat po at nagturo sa amin. Nakita namin paano kami dapat umibig sa iyo, buong puso at buong pagkatao po. Ama namin, sa totoo, nagagalak ang aming kaluluwa. Sapagkat nang tumingin ka sa palibot mo at naghahanap ka ng puso na tunay na umiibig sa iyo at nagmamahal sa iyo, nakita mo kami. Nakita mo ka aming puso. Totoo naman, Ama namin, umiibig kami sa iyo. Nagmamahal kami sa iyo. Sa katotohanan, Ama namin, marami kaming pagkukulang. Marami kaming pagkakasala, pero hindi mo tinitigan yun. Hindi mo kami pinaalis. Hindi mo kami pinalaya sa iyong harapan. Hindi mo pinawi sa amin ng Santong Espiritu. Kundi maging tinawag mo kami. Pinili mo kami. Isinama mo kami sa mga napakakuntab labi. Nakakakilala sa pangalan mo. Nandito kami, Ama. Nagpupuri kami sa iyo. Salamat. Salamat, Ama namin. Ang ibig lang sabihin nito, Ama, mahal mo kami. Mahal mo po ang iyong mga anak. Anong may babayad namin sa iyo? Wala po. Sino ba kami sa harapan mo? Ay mapangangako lang po namin sa iyo, Ama. Pakinggan mo kami ngayon. Iibigin ka po namin. Mamahalin ka po namin, Ama. Tuturuan mo lang kami upang mapuri po namin ang iyong banal na pangalan. Ama namin, nakikiusap kami sa iyo. Inaanyayahan ka po namin sa aming buhay. Maging bahagi ka po sana ng aming buhay. Maging bahagi ka po sana ng aming sambayan. Samahan mo kami sa aming paglalakbay. Kitang-kita namin malapit na po. Isusugo mo na po ang aming Panginoon. Upang kunin mo kami, Ama. Matatapos na po ang aming pagluha. Matatapos na po ang aming kalungkutan. Kapag dumating ang araw na aming kaligtasan, ikaw na po ang aming magiging kaligayahan doon sa bayang banal na ipinangako mo sa amin. Kaya hinihiling kami sa iyo, huwag mo kaming iiwan. Kahit sandali, Ama namin. Kung kami nagkakasasara sa iyo, huwag mo kaming papatulan, Ama. Pagpapasensyahan mo kami. Hindi mo pangkusinti kami sa aming kasalanan, kundi mabigyan kami ng pagkakataon na magbago. Itawid namin ang aming pamumuhay. Pamumuhay na hinahanap mo sa amin. Basta-basta mo kami sa araw-araw. Ikaw po sana ang aming maging kasama, Ama namin, upang makatiyak kami ng pangako mo sa amin. Maging amin na amin. Ikaw po ang aming magiging Diyos sa buong panahon na aming buhay. Hanggang sa panahon ng aming kaligtasan. Hanggang sa panahon po na kami titira na dyan sa langit. Kami sasamba na lang po sa iyo, at
pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Taglay ang aming pag-asa. Dininig mo po ang aming maraming pakiusap sa iyo. Inihiling po namin ang lahat, Panginoong Yahuwah, sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at pagligtas. Panginoon po namin, Yahuwah sa Kristo po. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, nandiyan po yung ating weekly reminders. Please share our faith to others po and tell them that they can worship via Zoom, that's like we're doing today, or even they could connect through Facebook Live po. At nandiyan po lahat detalye. At sa dati po na sinasabi, pag binasa po natin 1 Timothy 2:1 and 2, we need to urge a petition through our requests and prayers in thanksgiving to offer to God. Yung gabayan po, yung ating mga hari, yung ating leader ng mga bansa, those who are in authority, so we could have this still chance, a peaceful life, that we could do our share to revere our God with proper conduct. So yan po ang ating message for today and lessons for today. Have a great weekend po, mga kapatid. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging